Tumigil ka! Gurang, pakawalan mo. Hindi pa kayo nagbabayad. Wala pa nga akong hinihingi sa'yo para sa stress ko. 4 kayo kumain ng mahigit 200 hopya, tapos sasabihin mong hindi masarap. Tama, bakit ka nananakit? Ayaw mo na bang tumigil? Pawis at dugo ko ang pinaghirapan ko para dito. Binigyan ka ng pagkakataon, ayaw mo pa. Ano ba? Siya ang isda parol na bayani. Sino ka? May lakas ng loob kang makialam sa akin. Ako si Maya Lim, tagapagmana ng sekta ng daan. Kumain ka ng hindi nagbabayad. Nanakit ka sa kalye. Dapat akong makialam. Gusto mong mamatay? Ako... Suntukin nyo. Kayong mga ito, dapat lang kayong suntukin. Mga kapatid, sugod. Naku, Ale. Hindi na ako ulit. Hindi na uulit. Ale, Mayalim. Hindi na ulit. Hindi na ulit. Kung may susunod pa, wala. umalis ka. Umalis ka agad. Umalis agad. Sige. Salamat. Salamat. Itong batang babae, kahit masungit at malakas ang loob, pero tama ang pananaw sa buhay sakto para disiplinahin ang pasaway na si Enzo Valdez. Tita Sofia, si Enzo Valdez ay pinalayas na 8 guro na itong batang babae. Kaya. Siya na? Mayalim. May lakas ka na ngayon ha. Isang saglit lang na hindi kita nakita ng guro mo. Lumabas ka na at nagdala ng gulo at nagdulot pa ng malaking problema. Ngayong gabi, wala kang karne. Hindi ako pababayaan ng guro ko na magutom. Naamoy ko na ang chicken leg. Matalas ang ilong mo parang aso. Kahit na amoy mo, hindi ka papakainin. Araw-araw kang nagdudulot ng gulo. Muntik na akong hindi makatiis. Bilis, sumakay ka na. Halika. Ayoko. Bilis. Kung gusto nyo maghiganti, sa akin nyo gawin. Huwag nyo awayin ng bata. Nagkakamali po kayo. Binibining Maya, ang aming may bahay ay nais kayong kunin para sa pagdidisiplina sa aming bunsong Ginoo. Anong panahon na ngayon ha? Gusto pa rin ninyong gawing child bride ang aking estudyante? Walang pag-asa yan. Dalhin dito. Anong kalokohan ang ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako, palayain niyo ako. Ang aking anak na si Enzo ay napakasutil, di kakain kung di pa kakainin, di magbibihis kung di aalagaan, at lalong walang interes sa pag-aaral. Wala na talaga akong magawa. Sana'y tanggapin ni Binibining Maya na dalhin siya pabalik sa templo sa bundok para turuan sa loob ng 1 buwan. Ang bayad? 5,000 piso. Ano sa tingin mo? 5,000? Ayaw ko. Kapag nakalabas ako, papatayin ko kayong lahat. Tita Sofia, ang batang estudyante kong ito ay pilyo at makulit at wala namang tunay na kakayahan. Baka hindi niya magampanan ang gawaing ito. Nagpapakumbaba lang kayo. Ang pagtulong ni Binibining Maya ngayon ay nagpapatunay na may tunay siyang kakayahan. Pakiusap, tanggapin niyo ang trabahong ito. Kami pong mga nag-aaral ng daan ay laging handang tumulong at makipagkaibigan. Ang binata ninyong si Enzo at ang aking batang estudyante ay tila may pagkakataong magtagpo. Kung talagang determinado kayo, ako'y pipilitin na lang na hayaan ang estudyante kong ito na subukan. At hindi ito dahil sa pera, ha? Tita Sofia, mabigat ang kamay ko, ha? Sige lang, bahala ka sa kanya. Sige, kung gayon ang trabahong ito ay tatanggapin ko.
Tirahan ba ito ng tao? Ito'y isang payak na tahanan, ngunit puno ng kabutihan ang naninirahan dito. Magpakabuti ka at magpakatao. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Mga hawak ka sa akin? Ikaw ang magdidisiplina sa akin. Enzo. Enzo Valdez. Anong kailangan mo sa Kin? Muntik mo na yang mapatay. Mag-apologize ka sa kanya ngayon din para hindi ka masaktan. Isda lang yan, wala akong pakialam. Ikaw yung tinawag ng nanay ko para mag-tutor sa Kin. Huwag kang mag-ambisyon. Ang tatay ko ang pinakamayaman. Ngayon maghanap ka ng sasakyan pa uwi sa amin. Bibigyan kita ng 10,000. Ang walang galang, hindi makatatayo. Ngayon pa lang, turuan na kitang maging magalang. Binabalaan kita. Eksperto ako sa taekwondo, national champion, at personal coach ko siya. Mag-ingat ka. Wala akong pakialam kung sino coach mo. Inatasan ako ng nanay mo na turuan ka. Kaya dapat kang makinig ng maayos. Hinahamon mo ko, huwag mong isipin na dahil babae ka, hindi kita gagantihan. Sabi ng guro ko, kapag nagtuturo ng hayop, kailangan isang bagsakan lang. Para malaman niya kung sino ang masusunod. Ikaw, hindi kita kayang talunin pero kayang-kaya kitang iwasan. Sumasaklaw sa langit at lupa, nag-aalaga sa lahat ng buhay. Daga lang sa bukid, akala mo makakalayo ka sa kin. Mayalim. Kapag nakauwi na ko, tatawag ako ng 800 bodyguard. Talagang palalayasin ko siya. Sino ang gusto mong palayasin? Mayalim, hintayin mo, talagang gagawin ko. Na umiyak ka at magmakaawa sa King umuwi. Enzo, mula ngayon, sundin mo ang schedule na ginawa ko. Mag-aral kang mabuti. Kung hindi, mag-ingat ka sa puwet mo. Mayalim, hintayin mo lang. Gagantihan kita at paiiyakin kitang magmakaawa sa akin na umuwi ako. Mayalim, hindi kita kayang talunin sa suntukan pero kayang-kaya kitang lokohin. Ang ganda ng bitag na ito si Mayalim na yang bruhang probinsyana, tiyak na hindi niya makikita. Ang baho, Enzo, mali ako. Hindi na kita pakikialaman. Pakiusap, umuwi ka na. Talagang naloko siya. Mayalim. Mayalim. Mayalim, mayalim. Nasaktan ako. Tulungan mo ako. Bilis, mayalim. 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 Mayalim? Mayalim, pumasok ka na. Bilis, nasaktan na ako eh. Punta ka rito, bilis. Siya, bakit bigla niya akong tinawag na Mayalim? Ikaw ang tutor na inupahan ng nanay ko para turuan ako. Kung may mangyari sa akin, paano ka magpapaliwanag? Kapag may kakaiba, may kalokohan. Bakit hindi ka pa pumapasok? Halika na, bilis! Hoy, Tita Sofia, bakit ka nandito? Nandito ka ba para sunduin si Enzo at pauwiin?
Nanay. Nanay. Nako. Mayalim, kailangan kitang patayin. Nanalo ako. Mali ang galaw ko, bawi ako. Kapag talo-talo na, hindi pwedeng bumawi. Game console, pwede ba akong maglaro sandali? Sige, pwede. Pwede ko pa ngang ibigay sa inyo ang game console. Pero may isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Kailangan yung tulungan akong pag-initan ng isang tao. Sino? Sino? Sumama kayo sa akin para malaman nyo. Maya Lim, kahit gaano ka pa kagaling, hindi mo kami matatalo sa dami. Ngayon siguradong iiyak ka at magmamakaawa sa akin na umalis. Ang kaaway mo ay kaaway din namin. Tutulungan ka naming maghiganti. Tama! Ang kasing laki ng sako ang kamao ko, hindi ito nagbibiro. Sige, tara na. Maya Lim. Siya yun, suntukin nyo. Nakahanap ka ng mga katulong? Tama. Binayaran ko silang lahat. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng pera. Suntukin nyo. Anong ginagawa ninyo? Kumusta po, Ate Maya? Bakit kayo nagkakagulo sa bahay ko? Ako, hindi ko alam na bahay ninyo pala ito. Oo nga. Hindi ko alam na si Ate Maya pala ang sinasaktan namin. Kilala ninyo siya? Ate Maya, noong nakaraang taon, pinalayas niya ang 7-8 magnanakaw ng pakwan. Itinapon niya silang lahat sa kubeta. Iyon mismo yung palakol. Nakipagsolo siya sa isang lobo. Nakita ko mismo, isang palakol lang ni Ate Maya na puno ng balahibo ng lobo ang buong gubat. Marami tayo, anong ikakatakot natin? Basta't maglakas loob kayong gumawa ng aksyon, bibigyan ko kayo ng 1,000,000 piso bawat isa. Hahamunin ninyo ako. Hindi. Sumasakit ang tiyan ko. Mauna na ako. Tinatawag ako ni nanay para kumain. Huwag kayong umalis! Huwag kayong umalis! Bumalik kayo! Huwag ninyo akong iwan! Ay, lumakas ka ng loob ah. Natuto kang humingi ng tulong, no? Sayang naman. Ate mo ang pinakamalakas sa buong baryo, ikaw. Huwag kang lalapit. Saan kaya magandang umpisan? Ate Maya, nasa inyo po ang lahat. Ako si Enzo Valdez. Mula ngayon, sundin ko ang lahat ng sasabihin ninyo. Walang tutol. Ang ganda talaga ng tanawin sa Bulangin Peak, kaya pala nagkaroon ng tulad ni Maya, napakatalinong bata. Maganda nga po. Medyo mahirap lang ang daan. Malapit na po tayo, Tita Sofia. Tuloy na po tayo. Pagninilay sa gabi. Nilibay ng dinastiyang tangliwanag ng buwan sa harap ng kama para yaring hamog sa lupa. Tumingala sa buwan at naalala ang bayang sinilangan. Nag-aaral na pala si Enzo. Nanay. Nanay, dumating ka na rin. Magandang hapon po, Tita Sofia. Nanay, maupo po kayo. Maupo ka? Opo, nanay, maupo po kayo. Mabait na bata. Enzo, tigilan mo yan. Tumahimik ka, lumabas ka. Ikaw. Tita Sofia, nauuhaw na rin po siguro kayo sa biyahe. Maya, pinagod mo ang sarili mo. Nanay, kumain ka ng pipino. Roberto, kumain ka rin ng pipino. May para sa akin rin pala. Nanay, ako mismo ang pumitas ng pipinong ito. Masarap at malamig. Talo. Talaga? Marunong ka nang gumawa at kumakain ka na ng gulay ng kusa? Mabit. Gusto ko ng karne, ayaw ko ng gulay. Enzo, masustansya ang gulay. Ayaw ko. Kung ayaw mo, huwag mo nang kainin. Napakagaling mong magturo, Maya.
Maya, disiplinado na ngayon si Enzo, magalang at maunawain. Kitang-kita ang hirap na pinagdaanan mo. Dati ay pangako kong 5,000 ang sahod mo bawat buwan. Ito ay 10,000. Tanggapin mo, magaling ang trabaho mo, dapat doble ang bayad. Tita Sofia, tinanggap ko ang trabahong ito una para alagaan ang aking guro. Pangalawa, para sa paggawa ng mabuti at pag-iipon ng biyaya. Hindi ko pwedeng tanggapin ang sobra. At saka, hindi pa ganap na nagbabago si Enzo. Hindi ko ito karapat-dapat. Mabait na bata. Kung ganon, pwede mo ba siyang bantayan ng isa pang buwan? Ano? Hindi. $36 na lalang. Ang pinakamagandang lalang ay ang tumakbo, aircon, television, game console, nandito na ako. Gusto mo pang tumakbo? Gusto ko talagang tumakbo. Anong problema? Kung kaya mo, patayin mo ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa nanay ko. Pinipilit niya akong matuto ng mga patakaran. Hindi ba siya pwedeng hindi makialam sa akin? Maswerte ka kung may nag-aalaga sa'yo. Gusto kong mag-alaga, wala namang nagpapaalaga. E di ibigay ko na lang sa'yo ang nanay ko. Gusto na gusto ka naman niya. Nasa piling ka ng swerte, di mo pa alam. Ibalik mo ang bag ko. Paano na ako bababa? Galit ako sa'yo, Kuya Gio. Tumigil ka. Pag nakikita mo ako tumatakbo ka, may sasabihin ako sa'yo. Una sa lahat, hindi kita tutulungan na saktan si Maya Lim. Kasalanan lahat ito ni Maya Lim. Ang yabang ni Maya Lim. Hindi mo ba gustong pagtribuhan siya kahit minsan? Tayong mga lalaki, paano tayo mapapayagan ng mga babae? Tigilan mo na si Maya Lim ay hindi babae, demonyo siya. May nakakatakot ba dito sa baryo? Meron yung nakakamatay ang takot. Nakakatakot na bagay. Sabi ng mga matatanda, may halimaw sa lawa sa likod ng bundok, kumakain daw ng mga bata. Wala namang halimaw sa mundo. Pero para takutin si Maya Lim, tama lang. Iniwan ako ng nanay ko sa kanya. Siyempre, pananagutan niya ang kaligtasan ko. Sabihin mo sa kanya yan. Pagkatapos, bibigyan kita ng pera. Hoy Maya, may malaking problema. Kagabi, habang nagmamasid sa mga bituin, napansin ko sa lawa sa likod ng bundok, may kakaibang paggalaw. Kumusta naman kayong dalawa? Ayos lang, wala namang kakaiba. Bantayan mo ang batang Enzo na yan. Huwag mo siyang papayagang lumapit sa lawa sa likod ng bundok, sa bagay na iyon na nakakulong. Guro, huwag kayong mag-alala. Maya. Anong nangyari? Sabi ni Enzo, tatakas siya. Pupunta siya sa lawa sa likod ng bundok. Nako, meron doon. Magtatago ako rito. Kapag lumitaw si Maya, lalabas ako at sasaktan siya. Paano ko malalaman kung nag-aalala ka sa akin o gusto mo lang akong lokohin para lumabas? Ayoko nga, lalabas ako, takot ka naman. Enzo Valdez. Maya Lim, Pumunta si Enzo Valdez sa may balon. Baka meron nga doon. Bakit doon pa siya pumunta? Baka may halimaw nga doon na kumakain ng tao. Tumakbo na tayo. Kung takot ka, umuwi ka na. Makakahanap ako kay Enzo Valdez. Enzo Valdez, may panganib. Bumalik ka. dumating nga siya, nag-aalala nga siya sa akin. Anong halimaw na kumakain ng tao? Panloloko lang yan sa mga probinsyanong tulad ninyo. Enzo Valdez? Enzo Valdez, Enzo Valdez. Enzo Valdez, nasaan ka? Mapanganib, bumalik ka. Enzo Valdez. nag-aalala nga pala siya sa akin. Siguro... Ano yon? Enzo, may panganib, bumalik ka agad.
Ikaw, paano ka... Mamaya na lang ang daldal. Tumakbo ka na. Langit at lupa ang dakilang pinagmulan. Lakas ng buhay ang ugat. Enzo! Huwag kang gumalaw. Kapag idinikit, okay na yan. Enzo, lalaki ka. Paano mo maiiwan si Maya at tumakbo ng mag-isa? Nako, wala ang master. Baka hindi ko kayanin. Maliban na lang kung... Pangit na hayop. Kung kakain ka, ako muna. Enzo? Sa pangingisda sa ulo ang tama. Enzo Valdez. Karunungan at kalinisan, mabilis na tulad ng batas. Mayalim. Mayalim? Marami kang dugo. Bakit ang lamig nito? Tulong. Ang ingay. Maya. Mayalim. Panahon na para alagaan kita ni Enzo Valdez. Paano? Nilason mo ba? Oo. Nakakamatay na lason. Uminom ka lang ng isang lagok, mamamatay ka agad. Hindi luto ang kanin. Hindi pa ako natututong magluto. Sa susunod matututo na ako. Huwag kang ganyan. Ako, si Enzo, nagpapasalamat lang sa'yo dahil iniligtas mo ang buhay ko. Ang away nating dalawa, hindi pa tapos to. Sige. Sige, subukan mo. Tita Sofia, huwag kang mag-alala. Si Enzo ay nasa aming baryo. Mabuti naman siya. Ano? Gusto mong mag-donate ng pera para sa pag-aayos ng kalsada? Kaya't ako ang kumakatawan sa buong baryo. Maraming salamat po. Si Maya, habang tumatagal, lalo ko siyang nagugustuhan. Gusto ko siyang ampunin bilang anak na babae. Sa usapin ng proseso, Tita Sofia, gusto palang ampunin si Maya Lim bilang anak na babae kung ang napakalaking kayamanang ito mapunta sa anak kong babae. Kapitan Ben, Sige, huwag kang mag-alala. Ipagkakatiwala ko ito.
Isa, gusto mo bang tumira sa malaking bahay, magdamit ng mamahaling brand, pumunta sa lungsod para mamuhay ng maayos? Oo, gusto ko. Mabuti. Kaya't tayong dalawa, ama at anak, kunin natin ang napakalaking kayamanang ito. Agawin natin. Mula ngayon, araw-araw kang pumunta, magpalipad-lipad sa harap ni Enzo, siguraduhing makuha ang kanyang pagtingin. Kailangan kong paalisin si Maya Lim. Mamuhay ng mayaman. Maya, Enzo. Isa, bakit ka nandito? Pero may ipapagawa ang kapitan. Ginawa ko ang minatamis na lokwat. Galing mismo sa Verde Province. Matamis at malambot. Dumaan lang ako para ibigay sa inyo. Malamig pa. Mainit ang panahon. Ginamit ko ang tubig sa balon. Ano ang nangyari sa kamay mo? Para gumawa ng minatamis para sa iyo, habang pumitas ng lokwat. Natamaan ng sanga ang kamay ko. Kanina sabi mo dumaan lang. Bakit ngayon? Bakit ngayon ginawa mo talaga para sa Enzo? Bakit mo pinoproblema yan? Ang importante gusto ni Enzo. Subukan mo kung gusto mo. Araw-araw ko yang ibibigay. Ang bait mo. Sige, hindi na ako magpapahiya. Ang mga binata sa lungsod madaling lokohin. Maya, malapit kang matalo. Mas marami kang ginagawa. Mabait ako, pinainom pa kita. Para sa'yo lang talaga yon. Ininom mo lahat? Ano naman ang iinumin ni Enzo? Isa, alam mo namang dito sa bakuran, kami lang ni Enzo ang nandito. Hindi naman siguro isang mangkok lang ang dala mo? Oh, hindi naman siguro isang mangkok lang ang dala mo? Pero baka nakalimutan ko. Ayos lang, uwi na lang ako at magluluto ulit. Sa tingin ko bumili na lang tayo. Ano ba ang ibig mong sabihin? Yung mga lokwat sa sopas na ito, isa-isa kong pinitas. Kakaiba naman yon. Ang lokwat, Hunyo pa nagkakahinog. Malapit na lang ang Mayo, nakapitas ka na ng ganito kalaki. Baka naman napakataba ng lupa nyo. Ang mga itinanim, agad-agad nahihinog. Nagsinungaling ka sa akin. Akala ko pa naman mabait ka. Mabuti lang ang intensyon ko. Natatakot ako baka mag-heat stroke si Enzo sa trabaho. Kung ayaw niyo ako rito, alis na ako. Ibalik mo ang mangkok. Isa. Maya, anong ginagawa mo? Maya, Kahit na nandaya ako, hindi mo naman kailangan itulak ako. Enzo Valdez, kahit sinadyang itulak ako ni Maya, pero huwag ninyong pag-awayan dahil sa akin. isa, Anong sinasabi mo? Nakita ko mismo na ikaw ang nahulog. Baka natisod ka lang sa pirasong kahoy na ito. Huwag mong pagbintangan si Maya. talagang ang mga estudyanteng tinuruan ko nagkakaroon na ng utak. Likas na matalino ako, wala kang kinalaman dyan. Hindi na ako makakaabala pa. Kumusta? Enzo Valdez, Nagustuhan ka na ba? kasalanan ni Mayalim na sira niya ang lahat. Si Mayalim hindi pwedeng manatili. Ang maldita na yon. Humahad lang sa pagkakakitaan ko. Sige, gagawin kong hindi na siya makakabalik pa. Isa, Dalawa? tatlo. Nasaan si Maya? Maya, may malaking problema. Anong nangyari, Kapitan? May isang kababayan na nasugatan sa dalisdis muntik ng mamatay. Maya, ikaw lang ang may alam ng medisina at mga ritual sa buong barangay. Kailangan mong tumulong. Walang problema, Kapitan. Tara na. Hoy, Enzo Valdez, huwag ka nang sumama. Wala ka namang alam, makakaabala ka lang. Ako na ang maghahatid sa kanya. Tingnan mo, malapit ng dumilim. Naiiwan mag-isa sa bahay si Isa, nag-aalala ako sa kaligtasan niya. Ganito na lang, pumunta ka na lang sa bahay para makasama mo siya. Bilisan mo, Kapitan, buhay ang nakataya. Kapag naibenta na kita sa mga negosyante, wala nang makakahadlang sa anak kong makapangasawa ng mayaman. Kapitan, Oh, eto na ako.
Tikman mo ang nilagang native chicken ko. Wala nito sa syudad nyo. Delikado sa daang bundok. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari kay Maya. Huwag mo na siyang isipin. Siguradong ayos lang siya. Kain na. Napakahirap ng buhay ng pamilya ni Maya. Hintayin na lang natin siyang bumalik para sabay tayong kumain. Hoy, huwag mo na siyang pakialaman. Hindi na siya babalik. Ano ba ang ibig mong sabihin? Nasa panganib si Maya. Ma, dalhin mo ang mga tao para iligtas si Maya. Nasaan ang nasugatan? Sa pagliko sa unahan, malapit na. Bakit may lubid pa para magligtas? Parang panggapos ng tao. Habulin. Mayalim, hindi mo pa ako natuturuan ng maayos. Huwag kang magkaroon ng anumang masama. Nene, kung tatakbo ka pa, seryosohan na kita. Tumakbo ako hindi dahil hindi ko kayo kayang talunin. Sabi ng guro ko, kailangan kong magsagawa ng mabuti at mag-ipon ng biyaya. Huwag basta-basta manakit ng iba. Payo ko sa inyo, huwag kayong gumawa ng masama. Kung hindi ako magpapakumbaba. Ang lakas ng loob ng isang batang babae. Mag-isa ka lang, gusto mo kaming dalawa. Paano kung isama mo ako? Paano kung isama mo ako? Hoy, may isa pa pala. Gapusin ninyo rin siya. Enzo, bakit ka nandito? Takbo na. Silang dapat tumakbo. Ang daming bodyguard. Dumaan tayo sa babaeng to. Sige. Kayabangan lang yan, kaluluwa at puso ang lakas ay nananatili. Hayo na. Ang lakas pala ng babaeng to. Takbo. At tatakbo pa, ang ayaw na ayaw ko ay yung mga kidnapper na bata lang ang inaapi. Sugod! Huwag masyadong magpasalamat, Enzo Valdez ako. Gusto ko lang talagang magbigay ng hustisya. Ang pagsagip sa'yo, bonus na lang yon. Sige na nga. Kahit wala ka, kaya ko rin sila. Pero itong pangyayaring to, ituturing na lang nating paggawa ng mabuti at pag-iipon ng biyaya to. Okay, dalhin nyo silang dalawa sa pulisya. Kapag may nagtanong, sabihin nyo, ako si Enzo Valdez, tumulong sa nangangailangan. Ang tukwang ito ay amag na amag. Ang baho pa. Ito ang fermented tokwa mula sa Verde Province. Ang bango nito, kapag natikman mo na, wala nang imik. Heto na ang fermented tokwa mula sa Verde Province. Bakit hindi na mabaho? Tikman mo. Ang sarap talaga! Masarap talaga. Noong una may tao na dumating sa barangay. Sabi niya, hindi niya kakainin ang mga pagkain na ginawa ko kahit mamatay siya. Pero ngayon, Araw-araw, abalone at sea cucumber. Sa bawat kain, matsutake at wagyu beef, sawa na ako. Minsan maganda rin ang pagbabago ng panlasa. Oo nga, pagkatapos ng ilang panahon, dadalhin kita sa bahay. Subukan mo ang mga pagkain sa bahay namin. gusto mo ba akong dalhin sa bahay? Hindi ba ikaw ay ulila? Wala rin ang iyong guro. Ang bahay ko ay bahay mo rin.
Huwag kang magkamali. Nakita ko lang na ikaw ay nag-iisa. Simpatiya lang. Maya, Kapitan. maya. Kapitan, Maya, tito, talagang napinsala ako ng mga mangangalakal ng tao. Hay nako, bakit ako maniniwala sa mga kasinungalingan nila? Akala ko may nasaktan talagang residente. Halos mapahamak pa si Maya Lim dahil sa akin. Ay, kasalanan ko itong lahat. Tisk, nagpapanggap lang. bigyan natin siya ng pagkakataon. Dahil wala naman akong nangyari, hindi ko na ito pag-uusapan. Bigyan natin siya ng pagkakataong magbagong buhay. Kapitan Ben Cruz, ang nangyari kagabi, hindi ko na ito pag-uusapan. Ang totoo, hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay yung mga kidnapper ng bata ay nahuli na. Ang bagay na ito ay tapos na. Talaga? Salamat, Maya Lim. Pero kung may mangyari pang ganito sa hinaharap, mga masamang gawain, talagang hahabulin ko ito hanggang dulo. O sige, susundin ko ang sinabi ni Maya Lim. Halos mapahamak niya si Maya Lim. Hindi natin siya dapat palampasin ng basta-basta. Sandali lang. Hindi pwedeng kainin lang ng libre ang hamon mo. Hintayin mo. Enzo Valdez, anong ginagawa mo? Umupo ka. Ha? Umupo ka. Mas mababa pa. Mas mababa pa ulit. Ito ay hair oil na galing sa lungsod. Oo, lagyan kita. Bilang pasasalamat sa hamon na dala mo. Ayos na, tumayo ka na. Ang gamit ng pamilya Valdez, ang pinakamayaman. Siyempre maganda yan. Bakit ang bango parang matamis? Sige, umalis ka na. Magmadali ka nang umuwi. Hindi na kami maghahatid. Sige. Enzo Valdez, ano na namang kalokohan to? Hintayin mo na lang. Ang daling lokohin ng mga bata. Tungkol sa mga negosyante ng tao. Isang pirasong hamon lang, ayos na. Ay, ang mga bagay dito sa lungsod. Bakit ang lakit-lakit? Parang pulot-pukyutan. Hoy! Aray, bakit ang sakit? Para akong kinagat ng bubuyog. Ah! Ay, putang ina. Pulot-pukyutan nga talaga. Gago ka. Kapitan Ben Cruz, sumasayaw ng square dance, hindi ganun kagalaw-galaw. Sino ba ang may sabing saktan ka niya? Mabuti nga na biniruan lang siya. Huwag mo nang uulitin yan. Tingnan mo, paano kung may mamatay sa kalokohan mo? Mga bubuyog lang naman yon. Ganun ba kadelikado? Ang natural na pulot-pukyutan ng Verde Province, talagang matamis. Masama ang ginagawa mo. Sa susunod, dapat kang gumawa ng mabuti at mag-ipon ng biyaya. Naiintindihan mo ba? Hoy, tingnan mo. Si Kapitan gumugulong-gulong sa taniman. Tumakbo na naman siya sa loob ng bahay. Puno ng pantalang mukha niya. Tingnan mo. Yung bubuyog puputukan siya sa puwit. Ha ha ha. Ang sakit, dahan-dahan lang. Tatay, di ba't sinabi ni Maya Lim na hindi na niya hahabulin to? Bakit kanya niloloko at inaapi? Di ko alam na si Enzo Valdez pala yon. Ang sama niya. Nagpahid pa siya ng honey sa ulo ko. Pag nalaman ng iba to, paano na ang dignidad ko bilang kapitan? Si Maya Lim na yon ang suplada. Magkasundo sila ni Enzo Valdez. Tatay, makakapunta pa ba ako maging ampon sa pamilya ng pinakamayaman? Maya Lim, hinahadlangan mo ang pagkakataon ko kumita. At nagloloko ka pa sa akin? Hindi ito ang katapusan. Ano to? Malakas na pamatay damo. Bukas, pumunta ka sa taniman ni Maya Lim. Magkunwari kang magdidilig ng gulay. Humanap ka ng pagkakataon na itong bagay na ito ay ibuhos mo sa kanyang pandilig. Sa loob lang ng 3 araw, mamamatay lahat ng punla. Paano kung malaman nila?
Sabihin mo lang na aksidente mong nabuhos. Ikaw ay isang batang babae. Mahihiya siyang magalit sa'yo. Wala siyang magagawa kundi tiisin na lang. Kapag nagutom na ang pamilya ni Maya Lim, si Enzo Valdez ay kusang lalapit sa atin. Pagdating ng panahon, saka mo pagbutihin ang pakikitungo kay Enzo Valdez. Ang pagiging ampon na anak ng pinakamayamang pamilya, magiging sayo na lang yan. Maya, kahapon nung umuwi na ang tatay ko, nag-isip-isip siya. Naisip niya, yung tungkol sa pang-aagaw ng tao, sobrang nahihiya talaga siya sa'yo. Kaya pinapunta niya ako para tumulong sa inyo. Hoy, teka muna. Huwag ka nang makialam sa problema namin at saka nandito naman ako para kay Ate Maya. Okay lang, malaki ang taniman ninyo, baka hindi ninyo kayang mag-isa. Tutulungan ko kayong magdilig. Wag na, ako na. Gamit yung pandilig, mas malaki pa yung pandilig namin sa inyo. Huwag mo akong isiping taga-syudad lang, ay wala na akong alam. Isa Cruz. Bago pa yung pandilig mo bakit nung nasa bahay ninyo ako, hindi ko to nakita na ginagamit mo? Wag na, ako na. Diligan gamit ang sprayer. Mas malaki pa yung sprayer namin sa bahay. Huwag mo akong isiping taga-syudad lang, kaya wala akong alam. Isa Cruz. Bago yung sprayer mo bakit nung nasa bahay ka, hindi ko to nakita? Bagong bili lang, bagong bili. Napaka-espesyal ng mga punla ko, hindi ko kailangan ng ibang tubig. Tubig balon lang lahat yan, anong pinagkaiba? Malaki ang pinagkaiba. Bakit may amoy ng pestisidyo? Naalala ko bigla may gagawin pa ako sa bahay, uuna na ako. Tumigil ka. Sa tingin ko, hindi ka talaga rito para tulungan ako. Gusto mo kaming saktan. Bakit may amoy ng pestisidyo? Naalala ko bigla may gagawin pa ako sa bahay, mauna na ako. Tumigil ka. Mukhang hindi ka naman talaga rito para tulungan ako. Para sirain kami, di ba? Malakas na pamatay damo. Sabi rito kapag marami ang ilagay, papatayin nito ang mga punla. Isa Cruz, ang sama ng loob mo. Gusto mo ba kaming mamatay sa gutom? Nagkamali lang ako ng pagkukuha. Akala ko nutrient solution ito. Ilang taon ka na ba? Hindi ka pa marunong magbasa? Kung nutrient solution nga ito, bakit hindi mo ito dinilig sa sarili mong lupa? Isa Cruz, sabihin mo sa akin, si Kapitan Ben Cruz ba ang nag-utos sa'yo na sirain kami? Hindi, nagkamali lang talaga ako. Matigas ang ulo mo, ha? Alam mo ang mga paraan ko. Huwag mong isiping hindi ko alam. Ang mga mahika ng iyong sekta ng daan para lang sa masasamang tao. Paulit-ulit na pinagbilinan ka ng iyong guro na magsagawa ng paggawa ng mabuti at pag-iipon ng biyaya. Paulit-ulit kang naninira sa amin kasama si Kapitan. Hindi pa ba kayo masasamang tao? Oo, kung gayon gamitin mo ang iyong mga anting-anting para labanan siya. Ano? Ano ang gagawin mo? Sanay ka ng magsinungaling, nagtago ka ng masamang hangarin. Paano kita palalampasin? Putulin ang mga halimaw, gapusin ang masasama, iligtas ang libo-libo. Sige. Ikaw, anong ginawa mo sa akin? Ito ay truth spell. Simula ngayon, kapag nagsinungaling ka, tutubo ang isang pimple sa mukha mo. Nagsisinungaling ka, hindi pa ako nagsinungaling kailanman. Malaki at pula, kadiri. Mayalim, nagkamali lang ako sa nutrient solution, ginamitan mo pa ako ng ganitong masamang spell. Totoo ang sinasabi ko, hindi pa ako nakasakit ng tao. Kung gusto mong gumaling ang mukha mo, pumunta ka sa radio station at sabihin mo ang totoo sa lahat. Baka magmukha kang pangit. Kung gusto mong maibalik ang ganda ng mukha mo, kung gayon, pumunta ka sa istasyon ng radyo. Sabihin mo ang buong katotohanan. Ingat ka, baka masira ang mukha mo. Magtapat kaya siya? Siyempre, tinatawag niya ang sarili niyang bulaklak ng baryo. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kanyang mukha.
Inaamin ko, nung nakaraang taon ang mga manok ni Lola Lee, ako ang naglason sa kanila. Dahil nahuli niya akong nagnanakaw ng kanyang mga dates. Alam ko na siya ang gumawa noon. Ang sama ng ugali niya. Ako ang sumira sa traktor ni Tito Jang. Sino ba ang nagpaisip sa kanyang makipagkompetensya sa tatay ko na agawin ang posisyon ni Kapitan Ben Cruz? Tumahimik ka, walang hiya. Pakinggan mo. Tatay, huwag mo na akong saktan. Pinagawa mo akong maglagay sa tsaan ni Tita Wang ng bawang? Kailangan bang sabihin din iyon? Makinig ka, tigilan mo na si Papa. Ang pagwawalagay mo ng castor beans. Sa tsaan ni Tita Wang? Kailangan bang sabihin din yun? Huy! Ang mga pantal nyo mula sa pukyutan at mga tagihawat sa mukha nyo ay gumaling na. Nandito na naman kayo para manggulo? Aray, Maya. Ikaw, patawarin mo na kami. Alam mo, wala na akong pakialam sa matandang katawan kong ito. Pero si Isa, 15 taon pa lang siya. Paano kung masira ang mukha niya? Kapag pinag-usapan siya ng mga tao, paano na siya mabubuhay? Mas matanda kayong dalawa sa akin. Gusto nyo bang sirain ang aking mabuting gawa sa pagluhod nyo? Tumayo kayo. Alam ko na ang pagkakamali ko. Ako ang may kasalanan. Hindi ko nagampanan ng maayos ang pagiging ama. Pakikuha mo ang sumpa kay Isa. Ngayon siya ay hindi na makapagsalita man lang. Kung totoo at mabuti ang sasabihin, anong ikinakatakot? Sa tingin ko, takot lang siyang magka-pimple sa pagsisinungaling. Kasalanan ko ito. Hindi ako karapat-dapat. Basta palayain mo lang si Isa. Ang buhay kong ito. Ibibigay ko na ngayon din. Huminahon ka. Tatay, huwag kang gumawa ng kalokohan. Maya, magpakita ka ng awa. Nagbayad na si Isa sa kasalanan niya. Huwag mo na itong pag-isipan. Tama, magkikita-kita pa tayo palagi. Kalimutan mo na. Pinahamak din kayo ni Kapitan. Kung gusto nyong magpatawad, kayo ang magpatawad. Muntik na si Maya, muntik nang maagaw ng mga kidnapper. Maya, ikaw, hindi mo ba kami pwedeng bigyan ng pagkakataon? Maya ha, ikaw, hindi ba kayo pwedeng magbigay naman kayo ng pagkakataon sa amin? Kayong mga gumawa ng masama, bakit kayo pa ang naninisi kay Maya? Mga kababayan lang tayong lahat dito. Hindi na kailangan ganito. Maya ha, makinig ka sa akin. Ang bagay na ito, kalimutan mo na. Mas mabuti ang malapit na kapitbahay kaysa malayong kamag-anak. Kung handa silang magbago, huwag na nating ipagpilitan pa. Maaari kong alisin ang sumpa. Pero may 3 kondisyon ako. Sige, sabihin mo, gagawin ko lahat. Lahat. Una, kayong dalawa, kailangan ninyong mag-ikot sa bawat bahay at humingi ng tawad sa mga taong nasaktan ninyo. Bayaran, humihingi ako ng paumanhin. Magbayad ka, babayaran namin lahat. Pangalawa, mula ngayon, ikaw at si Isa Cruz maglilinis at magwawalis sa buong barangay para mabawi ang pagkakamali, paggawa ng mabuti at pag-iipon ng biyaya. Bakit ako? Hindi ba't ako lang ang... Sige, magwawalis ako, maglilinis ako. Pangatlo, kung may mangyari ulit na ganito, ako na ang kikilos para sa hustisya. Hindi na ako maglalakas loob. Hindi na talaga, hindi na uulit. Matalino at malinaw ang isip, payapa ang puso at kaluluwa. Tanggalin. Okay na. Maya, Tito. Hindi na dapat maulit ito. Sige. Umalis na sila, may sasabihin akong magandang balita. Ano? Sinabi ng nanay ko, desidido na siyang ampunin ka ng opisyal. Ganun ba? Mula ngayon, ikaw ay magiging isang batang may nanay at tatay na. Maya, alam mo bang ikaw ay isang itinakdang iisang buhay? Nakatakdang sa buong buhay mo ay mag-isa ka hanggang dulo. Kailangan mong magsikap sa paggawa ng mabuti at pag-iipon ng biyaya upang makahanap ka ng mabuting kapalaran. Naiintindihan mo ba, anak? Ako,
Magkakaroon ba talaga ako ng tahanan? Ikaw nagpapakabayani, nagturo sa akin kung paano mabuhay. Siyempre, ang mabuting tao ay may mabuting kapalit, sabi ni Mommy. Ang adoption papers ay maipapadala ngayong araw. Mula ngayon tayo ay isang pamilya na. Pinahiya tayo ni Maya Lim ng malaking kahihiyan. Hindi natin siya dapat palampasin ng basta-basta. Siyempre, hindi siya palalampasin ni Dad. Tingnan mo. Si Tita Sofia talagang gusto ampunin si Maya Lim. Huwag nating hayaan siyang magtagumpay. Kung papasok ang masamang babaeng iyon sa bahay ng pinakamayamang pamilya, may pag-asa pa kaya tayong mabuhay sa hinaharap? Dad, kailangan mong mag-isip ng paraan. Ang ampon na anak ng pinakamayamang pamilya ay ako lamang. Tay, kailangan mong mag-isip ng paraan. Ako lang ang dapat maging ampon ng pinakamayamang pamilya. Siyempre naman. Naghihintay pa rin ako sa'yo, anak. Nadalhin mo ako sa magandang buhay. Pero si Enzo ngayon ayaw na ayaw sa akin. Ano yung gagawin natin? Yung papeles ng pagkamamamayan ni Maya Lim, nasa aparador pa rin. Isang sunog lang. May sunog dun. Bilisan mo. Salamat po sa inyong lahat. Napatay na ang apoy. Kanina, nagsisigarilyo ako ng tabako sa loob ng bahay. Hindi sinasadya. Nasindihan ang filing cabinet. Buti na lang umulan. Wala namang nangyari sa iba. Ang mga tao namin ay maayos din. Salamat sa inyong pag-aalala. Umuwi na kayo. Kapitan. Sabi ng nanay ko, nagpadala ng dokumento sa barangay. Nakuha mo ba? Natanggap ko. Ay sayang naman. Ang dokumento at ang filing cabinet na ito sabay na nasunog. Ano, para yun kay Maya Lim kasunduan sa pag-ampon. Ayos lang yan. Papa-express ko na lang ulit kay Mama. Okay na yon. Ang problema ngayon, si Maya wala siyang valid ID. Wala siyang birth certificate. Mahihirapan tayong magpaampon sa kanya. Tama. At kahit mag-apply ka sa lungsod para magparehistro, baka abutin pa ng 1 buwan. Ang mga papeles lang ang nasunog. Sakto naman talaga, ano? Eh, yung papeles ng iba, Nasa ibang cabinet. Lahat ayos pa. bakit yung kay Maya lang ang nasunog? Sinadya niyo yan, di ba? Enzo, delikado ang sunog na yan. Pwedeng may mamatay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Sinasadya niyo ito. Ginoong Enzo, maaring may mamatay sa sunog na to. Paano mo nasabing ganon? Pweh, galit lang kayo sa kanya. Ayaw niyong umunlad ang buhay ni Maya. Mukhang sinasadya niyo nga. Tama ang sinabi ng guro ko. Ako ay isang itinakdang iisang buhay. Hindi na to mababago. Akala ko pa naman magkakaroon na ako ng pamilya. Maya. Maya Lim, bakit mo inayos ang mga gamit ko? Sabi ng master ko, ako ay isang itinakdang iisang buhay. Tiyak na mag-iisa lang ako habang buhay. Napakasama talaga ng kapalaran ko. Ikaw, ipinanganak kang mayaman. Umuwi ka na sa lungsod at makasama mo ang pamilya mo. Paano kung habang kasama mo ako, sumama rin ang kapalaran mo? Kalokohan yan. Hindi ba't sinabi ng master mo? Kung patuloy kang magsasagawa ng paggawa ng mabuti at pag-iipon ng biyaya, maaring magbago ang kapalaran mo.
Ano ang silbi ng paggawa ng mabuti at pag-iipon ng biyaya ni hindi nga maprotektahan ang isang papel ng hukuman? Hoy! Alam mo ba na sa bawat kain ko kailangan kong kumain ng sili? Noong unang beses kong kumain ng sili nasuka ako. Pangalawa, na-ospital ako dahil sa allergy. Pangatlo, muntik na akong mamatay. Pero gutom na gutom ako. Gusto na gusto ko ang lasa ng sili. Bakit ngayon okay lang sa'yo ang kumain ng sili? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin sa akin? Noong panahong yon, para matukoy ng nanay ko kung aling uri ng sili ang may problema, hinanap niya sa mga libro ng medisina at kinain ang mahigit 100 uri ng sili. Nang hina ang tiyan niya araw-araw. Sa huli, nalaman niya na isang uri lang ng sili ang allergy ko. Tingnan mo, ngayon kailangan ko lang iwasan ang isang uri na yon ng sili. Ang iba, pwede kong kainin ng basta-basta. Hindi ko pa rin maintindihan. Ngayon tuwing kakain ako ng sili, maaalaala ko kung gaano ako kamahal ng nanay ko. Ang pamilya sila ang mga taong magbabago ng kapalaran para sa isa't isa. Mayalim. Hanggat nandito kami, hindi ka isang itinakdang isang buhay. Tita Sofia, may problema sa proseso ng pag-ampon kay Maya. Huwag magmadali, dahan-dahan lang. Kakatapos lang tumawag mula sa barangay. Sinasabi nila na ang mga dokumento sa pagpaparehistro ni Maya ay nasunog sa malaking sunog. Baka po hindi na matuloy ang pag-ampon. At may nakuha rin akong balita, ang pamilya ni Kapitan Ben Cruz ay parang laging pinupuntirya sina Maya at si Enzo. Kaya pala hindi ito aksidente, may mga taong naiinggit. Sabihin mo sa abogado, na kumpletuhin agad ang lahat ng papeles para sa pag-ampon kay Maya. Ngayon na, sumama ka sa akin para sunduin sina Maya at Enzo para umuwi. Sige po, ma'am. Mangahas kang kalabanin ako. Si Maya Lim na yan, sa buong buhay niya, hindi siya makakatakas sa kamay ko. Kahit na may alam siyang salamangka, ikaw pa rin ang may hawak sa kanya. Anak, huwag kang mag-alala. Si Maya Lim ay hindi magiging ampon ng pinakamayaman. Gagawin ko ang lahat ng paraan para ikaw ang mapalit sa posisyon niya. Ang magandang buhay ay para lang sa pamilya natin. Kapitan, may kotseng hindi natin kilala ang pumasok sa barangay. Ang ganda ng itsura ng kotseng iyon. Anong klasing kotse? Nagtanong ka ba? May babaeng nakasakay. Napakaganda ng suot niya. O, galing sa pamilya Joe. Naku, Si Tita Sofia, anong ginagawa niya rito? Pinahanap mo ba ang isang tao para hadlangan si Maya Lim? Naayos na ba? Huwag kang mag-alala, nailigaw ko siya papunta sa likod ng bundok. Ay Tita Sofia, bakit kayo pa ang personal na pumunta? Para sunduin ang aking anak na babae. Si Maya Lim ba ang sinasabi mo? Sayang naman siya kasi kahapon pa siya umalis. Daw ay hinanap niya ang kanyang guro. Maya, hindi naman siya batang walang pananagutan. Paano niya maiiwanan ng mag-isa si Enzo? Sabi niya miss na raw niya ang kanyang guro. Sobra raw ang pagnanasa, kaya nagmadali siyang umalis. Tita Sofia, mukhang yung gusto mong gawin. Hindi na matutuloy ang proseso ng paggampon. Nanay, huwag mo siyang paniwalaan. Nadaya si Maya at dinala nila sa bundok. Para mamitas ng halamang gamot, hindi talaga siya umalis. Tita Sofia, tingnan ninyo si Enzo ay nadaya ni Maya. Lubusang nadaya, si Maya ang nag-iwan sa'yo. Hindi mo pa alam? Oo, nakita ko mismo na umalis siya, walang duda. Nanay, huwag kang makinig sa kanila. Ano ang ibig mong sabihin? To si Isa, siya ay matalik na kaibigan ni Maya.
Tingnan ninyo, dahil hindi ninyo maaampon si Maya, bakit hindi na lang si Isa ang ampunin? Isa lang ang anak kong babae at iyon si Maya. Tita Sofia po, si Isa kaysa kay Maya Lim ay mas matalino pa. At siya ay isang mabait at may mabuting asal na bata. Ganun ba? Hindi ganun ang narinig ko. Tita Sofia, kung may narinig po kayong chismis at nagka-misunderstanding kayo sa akin, napakalaking pagkakamali po iyon. Nilason ang manok ng mga kapitbahay, sinira ang traktora ng iba, at nilagyan pa ng apdo ng baka ang kinain ng iba. Ikaw ba ang gumawa ng mga ito? Nagkakamali ba kami sa'yo? Ito, Hindi ba ikaw mismo ang nagsabi nito sa istasyon ng radyo? Bawat isa sa mga ito alin ang mali sa'yo? Ma, gusto pa niyang lasunin ang mga punla ni Maya. Napakasama niya. Talaga namang pinalaki mo ang isang mabait at may mabuting asal na bata, ha? Talagang napalaki mo ng isang mabuting anak na may magandang asal? Hindi. Tita Sofia, ito, malaking pagkakamali lang ito, pagkakamali. Tama na. Ang usapin ninyong mag-ama, ire-report ko ito ng may pangalan ko. Sa magandang lugar na ito, walang puwang para sa inyong dalawang salot. i-report ng may pangalan? Wala na talaga ang lahat. Tita. Tita, Pumayat ka. Si Enzo ba sa amin ang nagbigay sa'yo ng abala? wala po. Siya ngayon, napakabait na. Ako na ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay, ang haligi ng tahanan. Si Showman, ang pagpunta ko rito ngayon may seryosong dahilan. Gusto mo bang maging anak ko? Ikaw ay talagang gusto mo akong gawing anak? Pero yung mga dokumento ko nasunog na lahat. Anak ko? Yung mga papeles, handa na lahat para sa'yo. Basta gusto mo lang, ikaw na ang magiging anak ko. Magkakaroon ba talaga ako ng tahanan? Tayo na ang magiging pamilya. Pirmahan mo na. Kailangan pa bang samahan kita sa init ng araw? Pirmahan mo na. O baka naman hindi mo marunong magsulat ng pangalan mo. Gusto mo bang turuan kita? Sinong nangangailangan ng turuan mo? Mang may sarili na akong tahanan. Nanay. Uwi na tayo at kumain. Mga simpleng pagkain lang ito. Ako mismo ang nagtanim. Lutuin ng anak kong babae. Kahit Manchuhan Imperial Feast pa yan, hindi ko ipagpapalit. Pag uwi natin, ipiprito ko ng personalang itlog para subukan mo. Magaling na ako ngayon. Mabait na bata, tara na. Tita Sofia, mas magaling ako magluto kaysa kay Maya Lim. At mas maganda rin ang kalagayan namin kaysa sa kanya. Sa amin na lang po kayo kumain. Kung masisiyahan kayo, pwede ba ninyo akong ampunin? Kung ganun pala ang kalagayan mo, bakit mo ako pinipilit na maging ina mo? At saka, nandyan pa naman ang tatay mo, di ba? Kung malaman ng iba, akala pa nila mag-asawa kami. Hindi ba't sisirain lang nito ang pangalan ko? Kung muling mangulit ka, hindi kami magdadalawang isip. Isa, yus ka lang ba? Ang pamilya hindi nakukuha sa pagbabalak. Mag-ingat ka. Ito ay pinausukang grouper, sabaw ng manok bukid, karne ng katutubong baboy, karne ng dilaw na baka, at sabaw ng inasnan na karne at bamboo shoot. Ang mga ito ay mga putahing pinakasikat sa ating Verde Province. Tikman mo ang aking luto. Ginisang itlog, ako mismo ang nagluto. Nagawa mo talagang magluto ng isang putahe. Ang galing! Siyempre naman. Dati kailangan pang habulin si Enzo para pakainin. Salamat sa'yo, napakahusay mong nagturo sa kanya. Ma, bagamat marami siyang itinuro sa akin, mahalaga rin ang aking talento. Bakit siya lang ang pinupuri mo, hindi ako?
Masarap! May puwang pa para sa pag-unlad. Pag-uwi natin, araw-araw kitang lulutuan. Maya, bukas sumama ka sa akin pabalik sa lungsod. Ang buhay mo rito ay medyo mahirap. Gusto ko pang manatili ng ilang araw. Tapusin ang pag-aani sa taniman at magpaalam sa mga kababayan. Sige, iginagalang ko ang desisyon mo. Pagkatapos ng ilang araw, papuntahan ko kayo ni Enzo ng sasakyan. Ang mayalim na yan, hindi lang niya pinigilan ang pagiging dalaga mo, pati ako bilang Kapitan Ben Cruz ay hindi na rin makakapagtrabaho. Pa, hindi ko matatanggap ang ganitong paghamak. Kung hindi niya ako pahihirapan, hindi ko rin siya pahihintulutang magpakasaya. Pa, ano ang dapat nating gawin? Basta't may mangyari kay Enzo Valdez kay Maya Lim, magkakagulo. Kahit gaano pa siya kamahal ni Tita Sofia, sa huli, mag-aaway din sila. Sana hindi ko na lang ininom ang lugaw na yon. Namamaga na ako. Ang hirap talagang kalasin nito. Ang hirap talagang kalasin nito. Maya, Mayalim, tulungan mo ako. Maya. Enzo. Maya, tulong. Maya, sagipin mo ako. Enzo. Nasaan ka na? Maya. Enzo? Enzo, nasaan ka na? Maya. Enzo, saan ka pumunta? Maya. Enzo. Enzo. Lumabas ka ba? Baka naman yung panaginip ko kanina ay totoo. Enzo. Enzo. Baka naman may nangyari sa kanya. Sa pagsubok ng libu-libong kapahamakan, patunayan ang aking kapangyarihan. Pumunta. Doon. Nasaan ako? Mayalim! Tulungan mo ako. Mayalim, sagipin mo ako. Bilis! Enzo Valdez, nasan ka na? Enzo Valdez, huwag kang magkaganito, huwag, pamilya kita. Sa klolo, may kumakapit sa paa ko. Enzo Valdez, Mayalim. sasagipin kita. Enzo Valdez. Bumangon ka na. Enzo Valdez, tingnan mo ng mabuti. Ugat ng puno ito. Akala ko ano? Kamay ng multo? Tanga, wala namang multo sa mundong ito. Ano yun? Ano yun? Mukhang pagbalik sa lungsod, kailangan talaga dalhin kita para mag-aral ng mabuti. Ito, posporo ito. Galing ito sa buto ng patay. Kusang nasusunog. Naiintindihan mo na? Talaga? Talaga? Siyempre naman. Kailan kita nilinlang? Hindi dahil takot ako. Medyo ginawa ko ang lamig hanggang naiiyak ako sa lamig. Oo nga, ang huli na ng oras. Anong ginagawa mo dito? Sinuntok ako at nawala ng malay tapos dinala dito. Sino ang gagawa ng ganon? Anong nangyari? Kapitan Ben Cruz. Marami palang alam ang batang pare. Pero sayang, ngayon, wala sa inyo ang makakatakas. Kapitan Ben Cruz, sinunog mo ang mga dokumento, lihim na pininsala ang mga kababayan, at dinukot si Enzo Valdez. Gusto mo pa bang gumawa ng pagpatay?
Ngayon ibaba mo ang palakol, ang paghihintay ng maayos sa paglilitis ang tamang daan. Ito ay prinsipyong alam kahit ng mga bata. Kung kayo ay mamatay, kung gayon walang makakaalam na ako ang gumawa ng krimen, di ba? Ikaw, hindi ka ba natatakot sa nanay ko? Sa pinakamasama sasabihin ko sa kanya. Umakyat kayo sa bundok ng hating gabi at kinain ng mga lobo. Hindi ninyo ako pinahihirapan. Kung gayon, ako. Hindi rin kayo papahihirapan. Huwag kang maingay. Mamaya, hahanap ako ng pagkakataon para patumbahin siya. Mamaya, palalayasin ko siya. Tumakbo kayo. Maliit lang ang lugar na ito. Tingnan natin kung saan kayo makakatago. Enzo, ako na ang akit sa kanya. Tumakbo ka pababa ng bundok, humihingi ng tulong. Hindi pwede, hindi ako aalis. Hindi kita iiwan mag-isa. Makinig ka. Sa loob at labas ng tatlong daigdig, ang dakilang daan lamang ang pinakamataas. Anting-anting ng pagsunod, kumilos ka na. Panlilinlang lang sa bata. Nangangahas ka pang manakot sa akin dito? Ang swerte mo. Kaya itong palakol na ito. Tingnan natin kung kaya mong saluhin. Huwag mong saktan si Maya Lim. Enzo Valdez, bakit hindi ka umalis? Palagi na lang ikaw ang nagpoprotekta. Anong klaseng lalaki ako? Kanina pa kitang hinahanap. Hindi ko inaasahang kusang darating ka. Maya Lim. Masakit ba ng sobra? Kung ganoon, umiyak ka ng malakas. Sandali lang. Wala nang pagkakataon. Ano to? Anong nangyayari? Marami akong pera, pero hindi ako tanga. Gising na siya. Natakot ako, isang araw kang natulog. Nasaan ako? Nasa bahay ng mga Valdez ito. Bahay mo na rin ito mula ngayon. Ma, akala ko, hindi na kita makikita. Sige na. Huwag ka nang umiyak, mahalaga nakauwi ka. Nasaan si Enzo Valdez? Nasaktan ba siya? Ayos lang ako. Kung hindi kita dinala mula sa bundok at binuhat pababa, kinain ka na sana ng mga lamok. Nabangga ko yon nang dinala kita pababa ng bundok. Ngayon may malaki kang utang na loob sa akin. Naalala ko, may umiiyak sa bundok at sumisigaw, Ate Maya, huwag kang matulog. Mali ang narinig mo. Pagkagising mo, manatili ka sa kama. Baka magbuka ang sugat mo. Kung magbuka yan, bahala ka. Sige na, sige na. Hayaan nating magpahinga si Maya. Lola Elena, bakit kayo bumalik mula sa ibang bansa? Narinig kong si Enzo ay nagkagulo sa probinsya. At may dala pa siyang batang babae mula sa probinsya. Inay, bakit hindi mo sinabi na uuwi ka mula sa ibang bansa para makapaghanda kami? Ano bang dapat sabihin para maipaghanda mo at itago ang dayuhang ito? At may sakit pa, talagang malas. Si Maya ay nasugatan dahil sinagip niya ako. Lola, huwag mo siyang pagalitan. Isang araw pa lang dito, nagawa na nitong magpataas ng boses ang binata kay Doña Elena. Ang galing talaga ng mga paraan mo, dalaga. Magandang araw po, Lola. Sino ang lola mo?
Para lang makipagsapalaran sa mayaman, ang bilis mong magbago ng pananalita. Sa aming pamilya, kapag humaharap ang nakababata sa nakatatanda, kailangan magmano. Alam mo ba to? Hindi ko pa to natutunan. Nanay, anong panahon na to? Ang mga masalimuot na seremonyang ito, huwag na lang. Basta respetuhin ka ni Maya sa puso niya. Hindi ba sapat na yon? Wala na bang mga patakaran? Sa tingin ko, ang bahay na ito, wag na rin. Nanay, Inampun mo siya. Paano kung sa hinaharap? Paano kung makipag-agawan siya kay Enzo sa mana? Nalilito ka. Lola, hindi ko intensyon na umasa. Kung sa tingin mo ay gagawin ko na kunin ang mana ng pamilya Valdez, kaya kong tumayo sa sariling paa, magtatrabaho para kumita. Maganda ang sinasabi mo. Pumasok ka sa aming tahanan ng Valdez. Iyon ay kumakatawan sa aming pangalan. Wala kang alam sa basic na etiketa. Anong klaseng asal yan? Mula ngayon sumunod ka kay Roberto para matuto ng mga patakaran. Mabait si Maya. Ayokong pahirapan siya. Lola, mahina ang ulo ko. Hindi ako marunong magturo. Wag na lang. Ganun ba? Aling Mila, Lola. ikaw ang magturo. Turuan ng maayos ang kanyang pagiging probinsyana. Oo. Ang nakatatanda ang naghahain ng tsaa. Ang nakababata ay dapat tumayo. Gamitin ang 2 kamay sa paghawak ng tasa. Dapat matatag ang kamay. Huwag kang manginig. Matatag naman ang kamay mo. Mga daang kilo ng mabigat na bagay, kaya kong buhatin, isang tasa lang ng tsaa. Ano ang ikinanginig? Huwag kang sumingit kapag nagsasalita ang nakatatanda. Uminom ka. Ay, Kitang-kita na hindi pa nakakatikim ng masarap. May amoy ng pagiging kuripot. Sa pag-inom ng tsaa, amuyin muna ang aroma. Uminom ng dahan-dahan. Aling Mila, uminom ka lang kung nauuhaw. Matulog kung inaantok. Anong dapat pag-isipan pa dyan? Ay nako, Ginoong Enzo, wag na po kayong mag-alala. Magpahinga na po kayo. Sige, tingnan mo nga kung nakauwi na ba si nanay ko. Ito? Sige na. O sige. Ano na naman ang ginagawa mo? Hehe. Maglagay ng konting wasabi. Aling Mila, ang bilis mo namang nakabalik. Nakauwi na ba ang nanay ko? Hindi pa po nakakabalik ang Donya. Ipagpapatuloy ko ang pagtuturo ng tamang asal kay Maya. Eh di naman ganon kagaling ang itinuro mo. Halimbawa may tamang paraan sa pag-inom ng tsaa. Handa ka bang ipakita sa amin? Hindi ko po magagawang magturo sa manggagawa. Sa harap ng Ginoong Enzo, Ipakita mo nga, gusto kong makita. kung ipinag-uutos po ng Ginoong Enzo, hindi na ako tatanggi. Mayalim, ikaw ba yon? Nandito ako at nakikita ko yan. Wala namang ginawang masama si Ate Maya. Huwag mong pagbintangan ng walang basihan. Aling Mila, sabi mo kay Ate Maya bastos daw ang pag-inom niya ng tsaa. Yung pagsaboy mo ng tsaa, ano yon? Ikaw ang nagpahiya sa pamilya natin. Binabalaan kita. Huwag mo na siyang guluhin. Siya ay pamilya ko, si Enzo Valdez, ang panganay na babae ng pamilya Valdez. Kung gagambalain mo pa siya, ako mismo ang magpapaamo sa'yo. Lola. Lola, Lola. 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 anong nangyari kay Lola? Lola. matanda na talaga ako. Ang mga paa ko, lalo pang humina. Huwag kang mag-alala. Nanay, Mukhang hindi na magagamit ang saklay na ito. Hindi na talaga magagamit. Kailangan na ng wheelchair. Ikaw kasi, yung batang to, nagalit ng ganito si Doña Elena. Lola, ang sintomas mo parang hindi sakit. Mukhang
Masamang enerhiya na pumasok sa katawan. Ano? Maya, pinatira kita dito sa amin dahil kay Enzo lang. Huwag kang magdala ng mga kakatwang bagay. Ng mga bagay na hindi nararapat. Lola, hindi ako nagsasabi ng kung ano-ano. Nung bata pa ako, kasama ko ang aking guro. Natuto ng mga ritual ng sekta ng daan. Ang mga bagay na ito alam ko. Lola, maniwala ka naman kay Maya isang beses. Ang kanyang kakayahan nakita ko na. Oo nga, hindi magsasabi ng kung ano-ano ang Maya. At saka, wala ring paraan ang mga doktor na gamutin ka. Subukan mo na maniwala kay Maya. Ano ang plano mo para gamutin ito? Para gumaling ang iyong binti, dapat mahanap pinagmulan ng masamang enerhiya. Ang sakit sa binti patuloy na sumasama sa'yo. Malamang ang pinagmulan ng masamang enerhiya malapit sa'yo, araw-araw na dinadala mong bagay. Ang mga gamit ni Doña Elena nandoon, tingnan mo. Nahanap mo ba? Sinabi ko na sa inyo, huwag maniwala sa mga bagay na walang kwenta. Lumabas na kayo. Pagod na ako. Ito yon. Yan yon. Ano ang sinabi mo? Ito ang tungkod. Ang tungkod na ito, pero araw-araw ginagamit ni nanay yan. Huwag hawakan. Kapag nadikit ang masamang enerhiya, madadamay ka rin. Talagang ang tungkod na ito ang sumira sa akin. Iyan ay antigong binili ko sa auction house. Walang problema, di ba? Sa pagkalkula, parang si nanay. Matapos gamitin ang tungkod na ito, sumama ang kanyang mga paa. Talaga bang ito yon? Pero noong una, pinapahasa namin ito. Ang tungkod na ito, talagang walang katumbas na antigo ito. Kung hindi ako nagkakamali, bagaman mahalaga ang tungkod na ito, pero galing ito sa mga magnanakaw ng libingan, hinukay mula sa sinaunang libingan, puno ng masamang enerhiya, huwag na huwag hawakan. Kung hindi, itapon na natin ito, itapon ng malayo. Hindi pwede. Kung may makapulot nito, hindi ba't masasaktan ng mga inosenteng tao? Bagaman mahalaga ang tungkod na ito, ngunit ito ay galing sa mga magnanakaw ng libingan, hinukay mula sa sinaunang libingan, puno ng masamang enerhiya, huwag mong hawakan kahit kailan. Kung hindi, itapon na natin ito, itapon ng malayo. Hindi pwede. Kung may makakakuha nito, hindi ba't mapapahamak ang mga inosenteng tao? Ano na ang gagawin natin? Sa loob at labas ng tatlong mundo, tanging ang dao ang pinakamataas. Maya, huwag mong hawakan iyan. Okay lang, may proteksyon ako mula sa aking mga pamamaraan ng dao basta't kunin ko ang tungkod na ito at dalhin para linisin, ayos na. Lola, huwag kang mag-alala, basta't lumayo ka sa tungkod na ito, mabilis kang gagaling. Talaga? O, tiyak na pagagalingin kita. Maya, Lim, 6 na oras ka nang nagbabasa ng dasal. Sandali pa, kaya mo pa yan. Pinakamalakas ang enerhiya ng araw ngayon. Mainam na pagkakataon para mapuksa ang masamang hangin. Ang tungkod ko. Hindi na sumasakit ang binti ko. Nakakalakad na ako. Totoo nga ang sinabi ni Maya Lim. Kahit wala ang tungkod na yon, kaya ko nang maglakad ng mag-isa. Nanay, ang biti mo. Ayos na, nakakalakad na. Sabi ko sa'yo, may tunay na kakayahan si Maya Lim. Isang araw lang, nakakalakad na si Lola ng mag-isa. Maya Lim. Maya Lim? Enzo Valdez. Maya, gising ka na. Lola, nanay, gising na si Maya. Uminom muna ng tubig. Isang araw at gabi kang tulog. Anak ko,
Bakit mo pinagod ang sarili mo ng ganito? Halika anak, inumin mo ang sabaw na ito. Ito ay espesyal na ginawa ng kusina. Ayos lang. Nilinis ko lang ang saklay. Medyo napagod lang ako. Para sa matandang tulad ko, Ikaw. Noon, ganito ang trato ko sa'yo. napakatanga ko talaga. Ginawa ko pa sa'yo yun noon. Napakatanga ko talaga. Lola, huwag kang magsalita ng ganyan. Noon wala akong alam. Huwag mo nang isipin yon. Sa susunod, babaguhin ko talaga yan. Ang aking ugali ng pagsipsip sa mayayaman at pagmamaliit sa mahihirap. Okay lang. Ginawa mo lang yon para kay Lola. Mula ngayon, ikaw na ang magiging anak ng pamilya Valdez. Anong ampon? Tanggalin na natin yung salitang ampon. Ikaw na ang tunay kong anak. Aking apo. Oo, ikaw ang aking tunay na anak. Sa susunod, huwag kang magpapakahirap ng ganyan. Si Enzo, inalagaan ka. Namumula na ang mga mata sa pagpupuyat. Hindi totoo yan. Kanina ko pang pinapanood tulog ka ng mahimbing. May bakas pa ng laway mo. Wala. Lola, ang lugaw mo. Maya, huwag ka nang mag-abala. Mabilis, umupo ka at kumain. Oo. Talaga? Ikaw ngayon pero ikaw ang pangunahing pinoprotektahan ng aming pamilya. Maya, subukan mo agad ang mga siopaw na ito. Sinadya kong ipagawa sa kusina ayon sa gusto mong lasa. Salamat, nanay. Oo nga pala, malapit nang magsimula ang klase ni Maya. Ano ang balak mo? Sabi ng aking guro, kahit nag-aaral ng mga aral ng dao, hindi dapat pabayaan ang pag-aaral. Kaya pagkatapos magsimula ang klase, balak kong bumalik sa aming baryo. Napakalayo ng biyahe papunta sa eskwelahan araw-araw. Bakit ka pa nag-aabala? Diretso na lang ilipat ang iyong enrollment sa eskwelahan ni Enzo, hindi ba? Hindi ba't lagi kang nagrereklamo na boring ang eskwelahan? Ngayon, kasama mo si Maya, huwag ka nang lumiban sa klase. Sige. Ako, pwede ba talaga akong mag-aral sa lungsod? Pwede ba talaga akong mag-aral sa lungsod? Siyempre naman, kahit mas matanda ka ng 1 taon kay Enzo, pero mahina ang pundasyon mo, ipapasok na lang kita sa iisang klase. Oo, ang laki ng paaralan namin. May library, laboratorio, at gymnasium. Pagdating ng panahon, maglaban tayo. Tingnan natin kung sino ang mas mataas ang grado. Maya, payag ka ba? Oo, payag ako. Basta magkakasama tayong pamilya, payag ako sa lahat. Ganito pala ang pakiramdam kapag minamahal ng pamilya. Aklat, gamit sa eskwela, lunchbox, handa na ang lahat. Ma, hindi na ako bata. Lola, Anak, dalhin mo ito. hindi ito ang pamilya Valdez sing-sing na Jade na mana sa pamilya. Hindi ko ito matatanggap. Matanda na ako, anak. Alam kong puno ng mapagkunwari at mapagsamantala ang mundo. Kapag suot mo ito, walang mga api sa'yo. At saka, ikaw ang kinikilala kong apo ng pamilya Valdez. Isuot mo ito. Nararapat lang. Ibigay ni Lola, suotin mo. Salamat, Lola. Ang ganda. Enzo, alagaan mo si Maya. Sigurado po. Ang sarap makita kayong ganito. Lola Nanay, ito ang ginawa kong anting-anting ng kapayapaan. Marami na pong ginawa para sa akin si Lola at Nanay. Mag-aaral ako ng mabuti para hindi kayo mabigo. Mabuti, napakabait mo, Maya. Sige na,